The life that given God to us is a privilege good nga makadaig sa iya ha. And I'm happy nga nakita ginawa pamuhat sa Ginoo sa tong kinabuhi throughout the week, throughout the year. Kay despite sa mga struggles no and all those things, all the storms, shakiness of our lives is one of the main center of all of this is sin good. But God, this season remind me nga kini nga season that God gave His only begotten Son, Jesus Christ, to save us, no, to give us the freedom from sin, from slavery of sin bitaw. So wala tay kanang ayaw pugim kagalingon nga di ka magdaig sa buhi nga Dios, no. Ayaw pugim kagalingon nga dili ka makadaig kaniya tungod kay ang kinabuhi is ay kanang a gift gid sikan sa Ginoo sa imuha. Tungod kay we owe a wrath of God, but He give a salvation to us, my son. So as we praise Him, akong ihangyo ang tanan nga pwede makapamarog nga atong buhi nga atong daigon nga Dios, my son, with a joyful heart, with the clap of your hands, with the shout, with dance, my son. Hallelujah. Kung kita ko siya kakayan sa pagkadaigon nga atong buhi nga Dios. Kami kanimo amahan uban sa pagpaubos sa among kaugalingon magadul kami kanimo amahan uban sa pagpatas sa among mga pagdaig. Magadul kami kanimo amahan uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magadul kami Ginoo, magadul kami kanimo amahan sa pataas uban sa pagpatas sa among mga magasinggit mag-aawit sa pagmaya magadaig magalukso magasayaw ang ngalan mo igabayaw magasinggit mag-aawit sa pagmaya magadaig magalukso magasayaw ang ngalan mo igabayaw Jesus pagaday. Yes, pagaday ko ng ngalan mo Jesus. Pagaday ko ka. Pagaday ko ka. Jesus pagaday ko ka. Pagaday ko ka. Pagaday ko ka. Magadul kami Ginoo. Magadul kami kanimo amahan uban sa pagpaubos sa among kaugali. Magadul kami Ginoo, magadul kami kanimo amahan
pagpataas sa among mga magasinggit, mag-aawit sa pagmaya, magadaig, magalubso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Magasinggit, mag-aawit sa pagmaya, magadaig, magalubso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Jesus, pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka. Jesus, pagadaygon ka. Jesus, pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka. Lord, ay nga masalamatan Ginoo sa kamaayo sa kimbuhay Ginoo. Magapasalamat kami kanimo, Ginoong Hesus Kristo, pagkamaayo mo. Miyani ka ni kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayat ka nga, pasidong ka, di ka bayran Ginoong kamaayo. Ug dili gyud ka bayran ang kaayo mo, ug dili ka hitukgan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayat ka nga, pasalamatan. Dawata Ginoong mapagdaig, dawata nga mong mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insenso. Pakailaba diha sa imong trono, umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Let's go! Praise the Lord with all of your hearts. Magapasalamat kami kanimo, Ginoong Hesus Kristo, pagkamaayo mo. Miyani ka ni kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayat ka nga, pasidong ka, di ka bayran Ginoo, ug dili gyud ka bayran ang kaayo mo. Di ka hitupgan o Dios, ug dili ka hitupgan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayat ka nga, pasalamatan. Dawata Ginoo, dawata nga mong mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insenso. Pakailaba diha sa imong trono, ug mahimaya ka, ug dawata Ginoo, dawata nga mong mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insenso. Pakailaba diha sa imong trono, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka
sa pagsimba. Yes, Lord. Dalagon ka, Ginoo, wala katapusan. Hallelujah. Pwede ba natin papangatong buhay nga Diyos, maigsoon, with all of our hearts. Hallelujah. My Father, we thank you for this very day. Yung gihatag ka namin, Ginoo. Lord, it's been a tough year to us, Ginoo. But Lord, salamat that you gave us the perseverance, Ginoo, the strength, Lord, mula hutay for this very, the present day. Yung gihatag ka namin, Ginoo, Lord. We ask the Holy Presence in this place, Ginoo. Umuhat ka ng lugar, steer every heart. Lord, rob us from the familiarity, Ginoo, from the Word. Ikaw, Ginoo, umuhat ang lugar. Heal us, Ginoo. Awaken those who need awakening. Revive those who need revival, Ginoo. Lord, heal us, very part of our heart, Ginoo. Fill us, Ginoo. Satisfy us with your presence, Ginoo. Lord, ikaw lamang, Ginoo, ang makaayon ng kasing-kasing naman, Ginoo, ng andoy da kanim, Ginoo. Lord, we acknowledge your love, Ginoo, nga wala kabaguhan, Lord, anong kinabuhi, Lord. You give us the love every day, Ginoo. You give us a chance to live, Ginoo. Salamat, Lord. Nga mahayo ka, Ginoo, sa mga kinabuhi. Wala ay kabaguhan sa mga kinabuhi, Lord. So sing, Ginoo, we honor you in this place. We honor you for your talents. We honor you for our praises and worship, Lord. We honor you with all of our hearts. We honor you with all of we have, Ginoo. And we lay our burdens to you, Ginoo. For it says in this word that we will come to you, all who weary and burdened, and you will give us rest, Ginoo. Salamat, Lord, andam ka mga hatag na mo kalipay, kalinaw, o kadasi, Ginoo, sa matag adlaw. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang krus sa Kalbaryo, ang handong manan sa dako, nga gugma mo, gipasan mong tanan, akong salat kapakyasan, nagmadaogon ka, kagibayran mo ako, gawas nun nga, kamatayong waig ako, angayan kang simbahon, pagkatahon, sa gugma mo, Jesus, pagkatahon, sa gugma mo, Jesus, tinguha ko, nga masud kanimo, uy, ning kasing-kasing ko. Ang krus sa Kalbaryo, ang handong manan sa dako, nga gugma mo, ipasan mong tanan, akong salat kapakyasan, manaugod ka, Ginoo, nagmadaugon ka, kagibayran mo ako, gawas nun nga, kamatayong way gahom, angayan kang simbahon, pagkatahom, sa gugma mo, Jesus, pagkatahom, sa gugma mo, Jesus, tinguha ko, nga masud kanimo, puy, kasing kapagkatahom, sa gugma mo, Jesus, pagkatahom, sa gugma mo, Jesus, tinguha ko, nga
kanimo. Uy, ni kasing-kasing ko. Oh Diyos, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Ug may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, Ginoo. Ug may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Ug may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Ug may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Ug pagkatahon sa gugma mo, Jesus, yes Lord. Pagkatahon sa gugma mo, Jesus, tiguha ko nga masud kanimo. Uy, pagkatahon mga alam mo, Jesus. Pagkatahon sa gugma mo, Jesus. Pagkatahon sa gugma mo, Jesus, tinguha ko nga masud kanimo. May gahom sa ngalan mo, Ginoo. Gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Ugi mo ang tanang pagdaig, ugi mo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya, o kadungganan, kanimo ang tanan, imo ang tanang pagdaig, o Diyos. Ugi mo ang tanang pagdaig, yes Lord. Ugi mo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya, o kadungganan, kanimo ang tanan, imo ang tanan, imo ang tanan, o Diyos. Ugi mo ang tanang pagdaig, ugi mo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya, o Diyos, ikaw lang. O Diyos, ikaw lang. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang. Pangurawan sa among pagsimba. Imo, ikaw lang, o Diyos. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang. ang urawan sa among pagsimba. Ikaw lang. Imo ang tanang pagdaig. Come on, church, open your mouth and sing praises to the Lord. Imo ang tanang dungo. We deserve all your praises. With thanksgiving, sing this with all of your heart and fruit in spirit, my soul. We deserve. O kadungganan, kanimo ang tanan, imo ang tanang pagdaig, o Diyos.
lain. Ug imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. O imo ang tanan, Diyos. Imo ang tanan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God. Padayon mi nga nagaduol kanimo karon, Ginoo. Padayon mi nga nagapaubos diha sa imong atubangan. Ang imong gitan-aw karon, Ginoo, Lord God, sa ngamo mga kasing-kasing, Ginoo. Niyami, Ginoo, aron sa pag-worship kanimo. Niyami, Ginoo, aron among ihalad pag-usab amo matag kinabuhi diha kanimo. Niyami, Ginoo, tungod kay kaming tanan ng inahanglan kanimo. Tungod kay ingon ang imong pulong, apart from me, you are nothing. Lord, we acknowledge your presence right now in this place. We welcome you, Holy Spirit, sa amo matag kinabuhi. Matag usa nga naa karon gikan sa among mga elders paingon sa pinakabata, Ginoo. Salamat nga kaming tanan nga naa karon imong buhusan sa imong presensya, Ginoo. Kaya ang imong pulong nagaingon, where the presence of the Lord there is freedom. And Lord, salamat kutob sa naa karon makadawat og bag-ong kusog, Ginoo. Bagong kadasig, kalipay, comfort gikan kanimo, Ginoo. We are here, O Lord, to worship you, O God. Ni ami, Ginoo, aron sa pag-worship kanimo. Among gikalimtan, amo matag kaugalingon, Ginoo. But why we are here, O God, the reason why we are here, O Lord, is to worship you. O dili na mo, Lord, gusto nga mahuman ang panimbahon karon, nga dili na mo madawatan ang imong giandam sa matag usa ka namo. Therefore, Lord, padayon kami nagahumble down sa amo matag kaugalingon diha sa imong atubangan. Continue, Lord, to check up, Lord God, Lord, sa among mga kasing-kasing, sa among mga huna-una, Lord, sa among kinatibuk-an nga kinabuhi. And we choose, O Lord, to surrender everything to you, Lord. Salamat sa imong promise, Lord, sa imong word nga nagingon ka. Duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan kay papahulayon ko kamo. Salamat, Lord, nga sa ang imong mga anak, ang imong mga katawhan mudangop kanimo, Ginoo. Lord, madawatan namo, Lord, ang total rest in your presence, O God. And I pray kutob sa naa karon, Lord, let them experience the rest, O Lord God, Lord, in their soul, O God. We can experience, Lord God, rest in your presence, O Lord. Gikan sa among mga elders, paingon sa mga kabataan, Ginoo. And to the Lord, among gi-commit o gi-surrender kanimo ang among panimbahon. Salamat, O God. Magabless ka kanamong tanan. Holy Spirit, take over as we go on today sa among pagsimba. Diha kanimo, Ginoo. Salamat, O God. Thank you. In Jesus' name. Amen og amen og amen. Pakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Praise God. Sige. Makalingkod ta sa ato mataglingkuranan no niya i-great imong katupad. I know nga daghang bakanti karon. Daghang nananghid nako, no? Nay ni ulig laing area sa Visayas, so napoy mga nangulig Mindanao. So karon nga simana ubay-ubay ang nananghid nga di sila makasimba karon tungod kay daghan ang nanguli sa ilang mga probinsya, no? Ni ang uban pod inigbalik nila, ang uban pod sila na say magbakasyon tungod kay kani nga season mao man ni ang season kasagaran nga diha magkabanding pod ang matag family, no? So this morning tapik ka imong katupad ingna kumusta ka igsuon karon nga semana. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God.
So di ta maglangan adto ta karon sa pagisgot sa pulong sa Ginoo, no? O ato ang mensahe karon is mauni ang title, The Reason for the Season, no? So dirita karon mo focus, maybe nakadungog na ka, pero gusto sa Ginong i-refresh ta karon, no? I-refresh ta ani nga season, no? So mani nga ang title sa atong mensahe karon is The Reason for the Season. So gusto ni Lord nga mubalik ta sa reason nganong naataan ni nga season. Okay? So please click. So yun diri, we are all aware that we are now in the Christmas season. Ang tanan ba aware nga naata karon sa Christmas season? No? So we are all aware that we are now in the Christmas season. O niya kasagaran pag Christmas season, no, nagang mga kanta sa Cebuano, no, sa Yoyoy Bilyami nga dapat daw magmalipayon. Kato daw nakasala nimo imo nang pasayloon. Unya inig human na pog Pasko, pwede na po balikan. No, di na, so nakikanta diya ni Yoyoy Bilyami. No, so ilag yung gi-emphasize sa kalibutan unsa ka importante ang Christmas season. Nga dapat ma-enjoy nimo ni nga season, no? Please click. Many people celebrate Christmas. Many people celebrate Christmas. But as Christian, we believe that Christmas is all about the birth of Jesus Christ. So, daghan man nag-celebrate of Christmas, no? Pero kanang kita nga tinuod nga Kristohanon, nakasabot gyud ta, the reason nga nag-celebrate ang Christmas, it is because nahimugso ang atong Ginoo nga si Jesus Christ. Kay diri sa kalibutan, even ang mga Christian, ay mga debate. To the point nga dili na lang ang uban mag-celebrate og Christmas kay mas stress man sila kay na may mingon celebrate iya na sa pagano, no? Anang mga inana. Dili na iya sa Ginoo. Naay uban nga mga Christian inana kay wala gyud ang Ginoo nahimugso og December 25. Yes, kung atong tan-awon sa Bible, sakto. Wa gyud gisulti diya nga December 25 na tawo si Jesus. Pero ang uban nga Christian ilang gipasabot, ang pag-celebrate nato sa Christmas is not about December 25. Ang pinaka-focus nato sa celebration is nagpakatao ang atong Ginoo. Munay dapat natong hinumduhan ngano mag-celebrate ang Christmas tungod kay ang atong Ginoo nagpakatao. Unya na usahan man sa mga believers, no? Unya ang pinaka-strong na religious group, no? Diri sa kalibutan. On that time, and I hope nga time will come, mga Kristohano. So ang nag-declare gid aning December 25 nga Christmas is ang Roman Catholic. Sila ang nag-declare. Pero nag-agree ang uban. Nagka-agree sila. So sa diyang nag-agree sila, so munang niingon sila, okay, sige, December 25, atong i-celebrate ang pagkatao ni Kristo. Pero sa akong giingon, daghang dili mo uyon anak nga December 25. Kay wala gid na sulat sa Bible o according sa mga Bible scholar ni agree pod sila dili gyud December 25 na tawo si Jesus. Pero ang pinaka-importante nga nung mag-celebrate as a Christian tungod kay nagpakatao ang atong Ginoo. Kana nagpakatao ang atong Ginoo kay ang pagpakatao ni Kristo mauna ang unang lakang sa Ginoo aron ikaw ug ako maluwas. Ang pinakauna yung tikang nga gibuhat sa Ginoo pagluwas sa tao is ang iyang pagpakatao aning kalibutana. Amen? So, let's move on. However, most of the time, people forget the true reason for this season. So, daghan nga nag-celebrate og Christmas pero usahay nakalimtan ang tinuod nga reason sa pag-celebrate sa Christmas season. So muna ang gusto sa Ginoo nga ipainumduman ta nga ang pag-celebrate sa Christmas, ma-celebrate nato nga ma-honor or matong ma-addressan ang pinaka-reason why we celebrate Christmas. Let's move on. Things usually highlighted during Christmas. So mauni ang kasagaran nga na-highlight during sa Christmas season. Una, Christmas lights. Kasagaran ng uban, pag doon na gani, maghuna-huna na sila. Daot na atong mga Christmas light. Kinanglan na punta mag-ilis. Unya, ang uban wa mag-ilis, uy, burag na ay nindot.
So ang ilang utok, Christmas light. The moment na mabutang na nila ilang Christmas light, lipay na sila, naanatay bagong Christmas light. Nabutang na yun ang mga Christmas lights. So ingon ana usaya ubang mga tao sa kalibutan na nag-celebrate of Christmas, ang ilahang pag-celebrate is through Christmas lights. No? Hilo man kayo mo diya. No? Christmas lights. Nga, ang uban, ma-celebrate ra nila ang Christmas basta kay nabutang nang nila ang ilang mga nindot nga Christmas lights. Okay? Ang ilahang kuan ang Christmas lights na highlight. Sunod, Christmas tree. Ay ba? Kabantay ka? Pag open sa naga sa ilang Christmas lights o sa Christmas tree, bisag gabi na kayo, grabe ka traffic. Hinsay nakaadto dito pag open sa naga. Grabe ka traffic, alas 10 traffic paghapon kayo. Yan naman. Grabe, apil ang taga-syudad nangadto dito kay mag-open ang naga sa ilang Christmas lights o mga Christmas tree. Pag abot dito, wow, grabe. Ang na-praise pag maayo si Christmas tree o si Christmas lights. No? So mo ni, nga sa ahay, ang uban pod, mga uban mag-uol ang ato ang Christmas tree. Pila naman ni katuig, wa ginato na ilisig bag-o. Nag-uol sa pag-celebrate sa Christmas kay wa na siya kailis og bag-ong Christmas tree. No? So, igsuon ko muni ang usual usahay nga pag-celebrate sa Christmas season. Muni usa ka butang nga na highlights. Ikatulo, ang uban pod, ang ilang Christmas mahimong nindot kay nakadawat sila bonus. No, kinsa may nakadawat og bonus diha. Di ba? So, ang uban, hey Christmas, grabe ang ilang kalipay. Nakadawat na tag bonus kay Christmas na. So, ang ilang pinakakalipay is naay bonus. No? Naay bonus. So, ingon ani ang uban. Nga ang ilang pinakakalipay ang bonus, nalimtan ang tinuod nga reason sa Christmas season. Nga si Jesus nagpakatao. No? So, bonus. Sunod, gifts. Ang uban, hapit naman mahumang December, wa pa naghatag na ako gift. Guol-guol na dayon. Wa gay ayo akong Christmas karon. Nganuman, wa gyoy ni hatag na ako gift. Kaya ang imong pag-celebrate sa Christmas, pinaagi sa gift. No? Pasalamat mo na ay muhatag og gift. Pero ang atong pag-celebrate sa Christmas is not about gift. No? It's not about gift nga imong madawatan diri sa kalibutan nga gihatag og tao. Okay? So muna gift. Ang sunod is ang uban si Santa Claus. Aguna-huna na dayon. Wa palagi ni ari si Santa Claus kadala og gift nako. Nya kitang mga dagko sa ahay kinumdum ko sa mga bata pa mi tungod kay wala man mi nagdako nga Kristohanon. So sultihan dayon mi nga ini daw pagka 24 pag mata daw namo pagkabuntag sa 25 si Santa Claus anang gabi imo anha daw sa balay magdala dayon og mga gift. Muto among gituhuan. Si Santa Claus to the point ang expectation sa mga bata panahon sa Christmas dili si Jesus kundi dili si Santa Claus. Ug hangtod karon matod pa sa uban daghan pang naglibog kana si Santa Claus, babae ba o lalaki. Kay Santa man siya, unya, lalaki man po ang naasap ko ang picture nga nagsakay atong mga giguyod o mga usa. So, ang uban libog, Santa siya, unya, laki. So, muna siya. So, usahay mo na na limtan ato. No? Nga, ang pag-celebrate sa Christmas, usahay, ang na-highlight panahon sa Christmas is si Santa Claus. Ang imong expectation nga magdala gift nimo is si Santa Claus. So, motong balik tato sa among mga bata. So, tuog yun may kay pag abot pog 25 sa December, pagkabuntag, ang una ginamong inigbuan, magdaganay, inigbangon dayon, wala ilaing una muadto atong naay Christmas tree. Kay naadto daw ipamutang ni Santa Claus ang mga gift. Uy, pag mata na mo adto naman dito, naaman to, gift. Ang sulod is kanang kindi, so pamata ra ba. Pero gikan ra pud ito sa muang family nga sila ra gituyo tilag tago kay pag abot og 25 sa morning dito daw para kay tungo daw si Santa Claus. So karon ang kabuntagon, wad-an na si mong una-una nga si Santa Claus ang magdalaghat o magdala og maghatag og gift nimo kun dili si Jesus. No, dili si Santa Claus. Sunod. Yes, gifts are one of the most highlighted parts of Christmas. Mauni ang tinuod. Panahon sa Christmas, ang highlighted yun is ang gift. No? Gift yun. But Christmas is not just about the gift we receive. It's about the greatest gift ever given. Karon nga Christmas, gusto sa Ginoo pahinumduman ta
Nga ang pag-celebrate nato sa Christmas is dili sa gift nga atong nawadawatan. But ang pag-celebrate nato sa Christmas atong masabtan, it's about the greatest gift ever given. Ang pinaka-greatest nga gift nga imong nadawatan as a Christian. Kay dili ta mahimong Christian kung wa nato nadawatan kani nga gift. Unsa ni nga gift? The greatest gift is John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ani nga verse, usa nga gi-highlight diri is, balik sa, ang usa nga gi-highlight diri is, kaning giingon diri, for God so loved the world, that He gave His one and only Son. Ang pinaka-greatest gift nga gihatag aning kalibutana ever is si Jesus Christ. Nganuman, kay ingon siya, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Unsa day destiny sa atong kinabuhi? Sa diay nakasala ang tao, paingon ikaw ug ako sa kalaglagan. Kitang tanan, walay kay ang Bible nag-ingon, walay usa ka tawo nga matarong. Yung basahon ang Bible, ang tanan nakasala ug nahimulag sa Dios. Ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang kamatayon meaning sa kamatayon is separation. It means the moment ta mamatay, dili ta adto sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, kundi mahimulag ta sa Ginoo tungod sa sala. Pero unsay gibuhat sa Ginoo, munang naay Christmas. Kay naay gihatag ang Dios ug ang iyang gihatag, His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. But as a Christian, na yung mga panahon nga atong pag-celebrate sa Christmas, balik ra gyapon ta dito sa gift, bonus, atong excitement. Pag-celebrate sa Christmas is gift, bonus, unsa pa diha, no? Atong isgutan ganina. But dapat ma-refresh sa atong una-una pag-abot sa Pasko nga gihatag sa Dios ang greatest gift kanako nga mao si Jesus Christ. Aron dili ko malaglag, kundili ingon siya, makabaton hinuon ikaw ug ako og kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing walay katapusan nga naa sa presensya sa Ginoo. Amen? So this morning once again, gusto ni Lord pukawon pagbalik ang matag usa nato. Nga ang pinaka greatest gift gihatag na nga mao si Jesus Christ. Karon nga Pasko, basig na apaywa mga nakadawat diha gift, ayaw kaguol. Kay imo nang nadawatan ang greatest gift nga mao si Jesus Christ. It's not about material thing ang pag-celebrate sa Christmas. It's not about tungod kay ang DTI karon ilahang ang government nato dapat daw 500 ra ang imong preparation sa sa Noche Buena karon nga Christmas. 500 sakto na daw na. Makaabot man og 500 og mulapaw sa 500 ang imuhang mapreparar pag-celebrate sa Christmas. Dili na importante. Ang importante nakasabot ka nga nadawatan nako ang pinakadako nga gasa nga akong gikinahanglan sa akong kinabuhi nga maghatag na kog assurance ug kaluwasan aron once mahuman akong kinabuhi aning kalibutana, dili ko paingon sa dapit sa kasakitan kundi paingon ko sa dapit nga kinabuhing walay katapusan nga wala nay problema. Amen. Diri sa kalibutan usahay magproblema ka, usahay nagproblema ka nimong katupad, nagproblema kay imong kauban sa balay, daghan kayo usahay nga imuhang masinatian, pero once atong nadawatan ang greatest gift sa diyang mo expired atong kinabuhi aning kalibutana na ay perfect life nga gi-prepare si Lord. Amen? Muna'y pinaka-importante. Let's move on. The greatest gift in the world is the one and only Son, Jesus Christ. No? Sa atong giingon, wala na gilain. Wala na ilain. Inumdum ko karon katong nagtrending sa Facebook nga katong bag-o karon nga ni sikat yung mga singer katong tandingan, di ba? Nga grabe, nang hatag sila gift sa ilang mga trabahante.
Dayon, nagparty sila, dayon, na sila gipanghatag, dayon ingon dayon to, sige, dungan mo open sa inyong kuan. Pag open nila, sila puro nagsinggitanay ang tanan. Why? Kay kada usa nila, gipangtagaan og tag 100,000. Grabe kalipay sila ang mga trabahante. Grabe gid ilang kalipay. But usbon ko, hinumduman nato, dili ang 100,000 nga gift ang pinakadako. Ang pinakadako nga gift nga nadawatan sa tao is mao ang giingon diri, the one and only Son, and that is Jesus Christ. Igsuon ko, atong nadawatan ang pinakadako nga gasa sa atong kinabuhi. The one and only Son, Jesus Christ. Munang dapat i-celebrate nato ang Christmas nga malipayon, nga makaigo ta sa pinaka-reason sa season sa Christmas, sa atong pag-celebrate. Please click. The purpose of Jesus' birth, di ba? Matthew 1:21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. So, muni gi-emphasize diri. Unsay purpose nga nung nagpakatao si Jesus? So, nasulat sa Matthew 1:21, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Kinsa di ay makaluwas nato gikan sa sala? Dili relihiyon. Kay daghan nga mga tao karon nga mahadlok maminaw sa pulong sa Ginoo, kamingon sila, lahi na puna nga relihiyon. Gani ang atong bag-ong na-open dito sa Compostela, na ay uban nga na-discourage sila. Kay in the beginning, wa man tayo matigumanan dito. So tuata sa kapilya, gatigom dito. So sa diyan nagtigom dito, uy, ang isa, nakitaan man ni abot si bro dyan. Nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ayaw na nagdawatan yun diri. Kay lahi na silang relihiyon. Dili na pareha sa ato, lahi na silang tinuhuan. Lahi nagrelihiyon. Ni barog po dang isa ingon siya. Wala may dautan sa ilang gibuhat. Maayo man ilang gitudlo nato. Anong dili man nato sila dawaton? Maayo man ang ilang gitudlo. Maayo man atong nasinatian sa diyang naminaw ta. Nganong ato man silang baliparan. Kaysa una nibalibad naman sila. Ug sa diyang nibalibad sila, unsay nitabo sa ilarang community. Kay si bro dyan ato, grabing kita, Pastor, wa gyud ko nila i-message. Ganahan, lipay sila, Pastor, nga nagdungog sa pulong sa Ginoo, pero wa na daw sila gipanahon. Kay busy kayo sila. Kung ay pugsa bro, padayon lagpre. Ay lagpugsa. Pero yun siya ako yung isang nag-message, Pastor. Bahalag unsang oras gusto nila nga makabakanti sila. Basta kay makadungog lang sila sa pulong sa Ginoo. Bisag layo, Pastor, niingon ko, kung bakanti mo gabi, mo anak ko gabi. Nya gikan sa Compostela proper, 5 barangays paingon sa bukid. Kana nga mao nga dapit. Pero grabe, interesado si bro dyan. Ingon siya nga, bahala gabi, mo adto ko. Basta kung bakanti na mo. Giignan daw siya. Wa na gid may bakante bro, puno gyud unya kapoy na kaayo kay daghan busy tibok adlaw, busy mi nya gabi ina sad mi mahuman sa mo mga trabahoon. Motong naguol bro diyan ako, ayaw kaguol. Dili man ni atong trabaho man ni sa Ginoo. Galamiton ta sa instrumento lang ta sa Ginoo. Kung balibaran ta, gibalibaran ka, ayaw ka ikasubo na. So unsay nahitabo, motong pag-abot sa bagyong Tino, sila na'y nag-message ug nagsumbong sila. Bro, looy kaayo mi diri bro, naigo mig baha sa amo lang community. 19 ka buok na matay bro. Katong ni apil sa Bible study, katong ni bisita ka bro, daghan na nga anod bro. Yan ana. So karon na-open sila. Mutong nakauba nato sila katong naari diri last Sunday, nakauba nato sila. Kay moto sila ang grabe gid ka interesado. No, anya wa po tay masakyan. So katong isa na may motor, ang duha nag-commute. So mo sila itong grabe ka-interesado. So muna nga, makita nato na ang pinaka-importante sa atong kinabuhi, mao si Jesus Christ. The reason nga nung nagpakatao si Jesus is because He will save His people from their sins. Dili ang relihiyon ang makaluwas og tao. Ang Bible nag-ingon, only Jesus Christ. The purpose of Jesus Christ coming to the earth is to save His people from their sins. Wala gilain. Way laing makaluwas sa tao si Jesus Christ. Dili relihiyon, dili ng atong mga grupo, dili ni makaluwas og tao. Kay usa ra gyud ang atong manluluwas.
and that is Jesus Christ. Ug dapat masabtan nimo nga si Jesus Christ muray makaluwas sa tao gikan sa iyang mga sala. Pwede kang mubalhin laing relihiyon, pero kung wala si Jesus, mo i-focus, di gihapon mausab atong kinabuhi. Kay ang makaluwas nato sa atong mga sala, kay ang problema nato sala man. No? Kanay mong katupad buutan na, pero nakasala man gina, di ba? So kinahanglan og Savior, kinahanglan tag manluluwas. Ug ang atong Savior wala gilain, dili grupo sa relihiyon. Ang manluluwas lang yun is only Jesus Christ. Amen? Munang siya ang pinaka-greatest gift nga gipadala sa atong amahan aron ang iyang katawan, ikaw ug ako, makabaton og kaluwasan. Let's move on. Christmas is the expression of God's great love for us. Ang Christmas, gusto ni Lord nga mapahinumduman ta, nga expression na ni Lord sa iyang grabing gugma nga rikanato. Basin og karon murag na ikahaw-ang sa imong kasing-kasing kay nabati nimo murag nakulangan ka gugma. Murag ang mga tawo nga imong gi-expect nga maghatag nimo anang imong gi-expect nga gugma, murag nakulangan ka. Murag wa nila nahatag. Pero gusto sa Ginoo pahinumduman ta karon. Si Christ, si God, maoy nagpadayag sa grabing gugma nga rikanato. Ang makahatag nato og grabing gugma mao si God. Og iyan ang gibuhat pinaagi ni Jesus Christ. Christmas is the expression of God's great love for us. Tapika sa imong katupad ingna gihigugma kapag maayo sa Dios. Igsoon. Manang dili ka dapat maguol, dili ka dapat sa may mong gibati diha, dapat imong i-enjoy. Tungod kay nadawatan nato ang greatest love ni Lord sa atong kinabuhi. We are now in the Christmas season. Sa Christmas season, gusto ni Lord mapainumduman ta. Anak, kani nga season, akong gihatag sa imo ang akong great love. Ang akong grabing gugma diha nimo. Okay? So inumdumi na higugma si Lord. Dayon, another nga thing atong isgutan karon is sa dihang si Jesus na tao aning kalibutan na sa diyang nahimugso siya, napoy nahimugso nga gitawag og the wise men under lessons. So naapoy mga wise men nga naisgutan diha sa diyang nataho si Jesus Christ. So let's move on please. After Jesus was born in Bethlehem of Judea, wise men from the east came to Jerusalem saying, "Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him." So ang atong isgutan karon is sa diyang nahimugso si Jesus aning kalibutan na ay gitawag og three wise men. Og atong tan-awon diha unsay lesson nga pwede natong makuha aning tulo ka wise men or three wise men. Lesson we can learn from the wise men. Una is sacrifice for the Lord is no longer a burden. No? Why? Because kung imong tan-awon, ingon ang Bible, nga gikan sila sa east, ni-travel sila paingon sa Jerusalem. Unya, according sa akong gistudihan, sa mga Bible scholar, dili na makuwag usa ka adlaw, duha ka adlaw, tulo ka adlaw nga biyahe. Layo kayo. Unya, wa pa man, okay ra sa una, okay ra, karon kay daghan namang sakyanan masakyan. Kusog mo pwede yung padaganaw ng 80, ang iyang speed 80, 100 kilometer per hour. But ani nga time, ang gisakyan sa mga wise men is camel. Hinay king mulakaw. So motong ingon ang mga Bible scholar, possible mga 1 month isa sila naabot. Ana sila. So imo mo tanan diri ang kalayo sa ilang gibiyahe. Pero nganong nibiyahe sila ingon ana kalayo, ang ilang goal is makaabot sila sa king nga mao si Jesus. Makaabot sila sa presensya ni Jesus. Munang bahalag layo unsay nitabo. Grabe ilang gibiyahe yun. Pila kadugay ang ilang biyahe. Munang ang lesson nga ato makuha diri, ang tinuod nga wise nga anak sa Ginoo, sacrifice for the Lord is no longer a burden. Ang tinuod nga wise nga Christian, ang tinuod nga wise sa kingdom sa Ginoo, mao ni sacrifice for the Lord is no longer a burden. Because when you serve the Lord,
makita nimo from the Bible, from the Old Testament up to the New Testament, ang tanang nagpagamit sa Ginoo, dili gyud puro smile ilang giagian. There's a lot of sacrifice. Si Abraham, nag-sacrifice siya. Gipabiyaan sa Dios ang tanan, aron mo adto lang siya sa dapit, nga gitawag siya sa Ginoo dito sa ipapuyo. Sa dihang gitagaan siya anak, gipa-offer na pod sa Ginoo. It's about sacrifice. Even sa New Testament, grabe, more on sacrifice. But ang tinuod nga wise nga nangalagad sa Ginoo, sacrifice for the Lord is no longer a burden. Kumusta imong pagpangalagad sa Ginoo? Nag-undergo ba ka karon og mga moments of sacrifices? Pero ang tinuod nga wise nga nangalagad sa Ginoo, sacrifice for the Lord is no longer a burden. Paala pa nagsakripisyo, Lord, kaning tanang akong gibuhat, dili ni para sa tao. Dili ni para aning kalibutan na, kundi dili para nimo, Lord. Kay nasabtan nimo, Lord, ang imong gihatag na ako, dili mapalit og kwarta. The greatest gift imong gihatag na ako is ang life sa imong anak. Ang imong kinabuhi, Lord Jesus, mo'y gihatag nga ri kanako. When we truly love God, giving or serving becomes a joy. Sabi? When we truly love God, kay kung tinuod tang nahigugma sa Dios, munang sa Book of Hebrews, nagtudlo siya, nga ang atong focus sa pagpangalagad sa Ginoo, atong itutok ang atong mata ngadto kang Hesus nga mo'y gisandigan sa atong pagtuo. So ang imong pagpangalagad sa Ginoo, asa man nakatutok, asa may focus nimo sa imong pag-serve sa Ginoo, sa imo bang katupad, sa imo bang kauban sa church, or sa Ginoo. Dapat ang atong focus is kang Jesus. So kung ang atong focus sa atong pagpangalagad sa Ginoo, siya gyud mo nang iyon diri. When we truly love God, giving or serving God becomes a joy. Himo nimong kalipay. Dili kay mabugatan ka, kuy Domingo na sa dron. Adto na sa taanig simbahan. Di ba? Nahimong bugat para nimo. Why? Tungod kay ang imong focus sa pagpangalagad sa Ginoo, mura og dili ka ingon anak kaklaro. Pero kung ang imong focus ang Ginoo, no matter what, mo nang iyon siya, sacrifice for the Lord is no longer a burden. Kay ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo since from the very beginning nga na-record sa Bible, ang tanan nga tinuod nangalagad sa Ginoo naagyoy sacrifice nga gihimo. Naaga ni mga propeta, sige na lang siya hila kay way mutuon niya. No, si prophet Jeremiah, grabe ilang mga naagian. No? Silang Isaiah, grabe gipanghulog pa sila, gipangpriso sila didto sa Atabay. Kana bitaw wala na tubig pero puro na lang lapok dito sa gihulog. Wa gipakaon. Perting paita, grabing sakripisyo. Ingon ana ang pagpangalagad sa Ginoo. Sometimes mo undergo tag sacrifices. Kay kana nga mga sakripisyo mo manay mo palis sa atoa. Diha man ma-check up ni Lord, be, anakin sa imong focus sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ako bagyod anak. Ako bagyod ang focus nimo sa imong pagpangalagad sa Ginoo. So, that's number 1. No, munay una natong makuha nga lesson sa tulo ka wise man. Nga ang tulo ka wise man, grabe, from east to Jerusalem. Grabe kalayo ilang gitravel. Makaabot lang sila ngadto sa poder sa Ginoo nga nagpakatao aning kalibutana. Suon ko karon sa dihang kada Domingo bisan pa kag unsa kalayo, basta kay kung tinuod ka nga wise nga nangalagad sa Ginoo, dili mahimong burden. Bisan pa nag-unsa kalayo, di siya mahimong burden. Let's move on. Ikaduha, a wise person seek God. Unsay gibuhat? Kung imong basahon, verse 1 and 2 sa Matthew chapter 2. Unsay rason nga nung ni-travel sila ingon anak kalayo, aro lang yun mangita sila sa Ginoo. Kay ang tinuod nga wise, nga Christian, anak sa Ginoo, kadtong gapangita o Ginoo sa iyang kinabuhi. Dili lang ka Domingo nangita Ginoo, kundi every day gapangita ka Ginoo sa imong kinabuhi. Gapangita ka Ginoo sa imong kinabuhi. They did not stay where they were. They followed the star and sought the king.
Wa sila nagpabilin sa ilang naimutangan. Pagkadungog nila, nga nahimugso ang manluluwas, ang Misaya, ang hari sa tanang hari. Gibiyaan nila ang ilang dapit. Gibiyaan nila ilang comfort zone. Why? Aron lang ilang pangitaon ang Ginoo. Igsuon ko matag adlaw, willing ba kang mubiya sa imong comfort zone para musik sa Ginoo? Willing ba kang balik kadali ni David? Matag di mawala sa kung una-una. Grabe si David na record sa Bible, 7 times a day siya mustap sa iyang trabaho. Maka-worship lang siya sa Ginoo nga na-record sa Bible. Ikaw, are you willing to stop for a while sa imong gikabisihan para lang imong pangitaon ang Ginoo sa imong kinabuhi? Nga dili lang every Sunday ka nagpangita si Ginoo, kung dili matag adlaw ginapangita nimo ang Ginoo. Imong ginapangita ang presensya sa Ginoo, ang giya sa Ginoo, ang comfort sa Ginoo. Why? Because from time to time na ay mga discomfort nga imong maagian. Naagyod. Sa diyang mga lagad kasi dili tanan puro comfort. Napoy panahon na mga challenges imong maagian. Challenges sa finances, sa challenges sa physical body na ay sakit. Usahay pod sa imong kasing-kasing na emotional ka kay na ay portion diya nga naigo ka, nasakitan ka. Challenges sa relationship, daghan kaayo. Munang ang makahupay ana, ang maka-comfort nato ana, ang presensya ra gyud sa Ginoo. Munang ang wise nga Christian, ang wise nga anak sa Ginoo. Grabe, a wise person seeks God. Kumusta imong pagpangita sa Ginoo? Dili tong ritual nga pagpangita. Ay, presa kog kadali kay Lord. Kana yung nakig-fellowship ka sa Ginoo. Kanang imong gi-pour out ang tanan, Lord, bugat man akong kasing-kasing. Lord, unsa man akong kasing-kasing, Lord, bura mag naikasuko, bura na may kahiubos. Dili man ni kalipay nimo, Lord, basura man ni. Lord, ako ning isurrender nimo, Lord. Lord, naay mga butang di ko katago. Kaya di man kita katago sa presensya sa Ginoo. Naay panahon, Lord, kabalo ka, gaimot-imot ko karon. But Lord, ayoha akong kasing-kasing. Kay dili ka malipay, nga naay question mark akong kasing-kasing. Lord, na may kahiubos ning akong kasing-kasing, Lord. So duol sa Ginoo, kay importante atong isitol diha sa atubangan sa Ginoo. Kay ang kumuduol ka sa Ginoo, ingon mo nay promise sa Ginoo, duol kamo kanako, kamong tanang gikapuyan, o gibug-atan sa inyong gipas-an, kay papahulayon ko kamo. Kay along the way sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na ay usahay, kakapoy imong mabati. Sa may nibatig kakapoy diha. Naagyod. Sunod kakapoy, sunod kabugat. Ikapoy pa ka, naapagibugat. Unang uban, di na makalahutay. Tiri na lang ko taman, undangon tani. Kay part na sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Pero unsay giingon ni Lord, nag-invitar siya. Dool kamo kanako, kamong tanang gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an, kay papahulayon ko kamo. Amen? Tapi kay imong katupad ing naaba kay kabugat nga gidaladala diha. Gikapoy baka karon nga semana, duol sa presensya sa Ginoo. Kay nag-imbitar siya. Duol mo nako, anak. Duol mo nako. Kay makapahulay kamo. No? So mo na gi-promise ni Lord. A wise person, they did not stay where they were. They followed the star and sought the king. Naagi light. Ang star is nagulagway siya light. Naghatag siya light. Iyang gisunod. Ang light. Usahay kung atong sundon, atong emosyon, musamot ka dako ang damage. Antay ka. E sa diyang, igo ka, uy, tandog imong emosyon. Kung imo nang sundon, di ka musunod sa star, musunod sa light, unsay may tabo, mudako ang damage. Musamot ka bugat ang imong pagbati. Pero the moment back na ay something nga imuhang na gi-undergo ana nga time, ana nga moment is kung muduol ka sa Ginoo, mu-follow ka sa star, unsay may tabo, dalhon ka niya ngadto sa tinuod nga king nga mao si Jesus Christ. Ug si Jesus gitawag siya sa Isaiah, Prince of Peace. Siya ang prinsipe sa kalinaw. Nay panahon gubot kay mo una, gubot ka atong pagbati. Pero kung makaabot ka sa presensya ni Jesus, gitawag siya prinsipe sa kalinaw. Ang tanang kagubot sa imong pagbati, tanang kagubot sa imong una-una, mapulihan og
kalinaw. Amen? Pwede ba pakpakan na to ang Ginoo? Hallelujah, praise God. Let's move on, please. Ikatulo, the goal of a wise person is to worship God. Unsay goal sa wise nga person? I-worship niya si God. Maka-worship ko kang God. Muna iyang goal. The same po sa atong kinabuhi. If we are wise, they did not come for blessings alone. They came to worship. Ang uban mo duol sa Ginoo, muduol ta sa Ginoo, may nalamang panalanginan ta. Ang imong pinakahuna-huna, anong niduol ka sa Ginoo, may nalamang panalanginan ka. Ang atong pagduol sa Ginoo, the reason nganong niduol ta karon sa Ginoo, nganong niata karon diri aron magkahiusa ta sa pag-worship sa iya. It means every day, ang tinuod nga wise nga person, ang iyang goal, ang iyang pinaka-goal, maka-worship ko kanimo Lord karon nga adlaw. Maka-worship ko nimo Lord. Maka-worship ko nimo Lord. So try daw og evaluate imuhang pagkinabuhi adlaw-adlaw. Ang imo bang goal matag adlaw, Lord, maka-worship ko nimo karong adlaw Ginoo. Di ko gusto nga mahumaning adlaw Lord, nga dili ko maka-worship kanimo. Mudi ay na ang goal sa tinuod nga wise man diha sa gingharian sa Ginoo. Ang wise man is ang iyang goal, Lord, maka-worship ko nimo. Why? Isuon ko kung naa ka sa presensya sa Ginoo, grabe, sama kang David. Balik-balik man nga illustration, pero maumang gini ang tinuod. To the point nga ingon si David, mas okay ra ko nga mabuhi lag usa ka adlaw nga naa sa presensya sa Ginoo. Kaysa makabaton ko usa ka libo ka tuig aning kalibutana, pero akong kinabuhi galatagaw wala sa presensya sa Ginoo. Munang grabe si David nga nagkugi sa pagpangita sa Ginoo. Grabe siya maka-worship sa Ginoo. Why? Na ay something nga nasinatian ni David diha sa presensya sa Ginoo. Kaya usahay sa atoa aning kalibutan na daghang panahon nga nagwalag tuuna ang atoang kabisi sa kinabuhi pero wa pa ta ka worship sa Ginoo. Nahuman na lang adlaw, gisapot-sapot na lang ta. Kaabi di ba ni panahon kana bitong daghan kay trabaho pag sunod-sunod na gapatong-patong na. Saputo na lang ka kay di na nimo maapas. Uy, ana pod niya usahay maapil pang ka traffic nya napay mo kalitog insert ana usahay mo init imuhang ulo. Kasamok ba ni di ba? Pero usa ka butang nga nalimtan nimo nato ang pag-worship sa Ginoo. Kay si bisag kinsa nga maka-worship sa Ginoo, naagi something nga madawatan gikan sa Ginoo. Unang mga tao nga nakasinati unsa gyud naa sa presensya sa Ginoo, dili sila mobiya sa presensya sa Ginoo. Dili gid sila mobiya sa presensya sa Ginoo. Again, the goal of a wise person is to worship God. Nganong naamang ka karon diri? Every Sunday, ano man gyud niari ka diri? Para lang ba ay may nalamang makasimba ta, may nalamang panalanginan ta? Dapat atong ipalalom, ipa-increase nato atong pagtuo. The reason nga nung naa ko kada Sunday, kay worship ko sa Ginoo kauban ako mga igsoon. Kay usa sa sugo sa Ginoo, dili nako kalimtan ang adlaw igpapahulay. So ang atong pinakagol nganong naata karon diri kay maghimo tag corporate nga pag-worship sa Ginoo. Na may ikaw ra pong usa maka-worship sa Ginoo pero naa pay gisugo ang Ginoo corporate. Nga naay panagom na siya, ayaw ninyo undanga ang panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Usa na sugo sa Ginoo. Nga di ka pwede nga mustap anang corporate nga fellowship. Kay usa na sa gisugo sa Ginoo. Ang rason is aron atong i-worship ang Ginoo. Naata karon diri, ikaduha na lang ng blessing. Ang pinaka first ginatong reason nganong naata karon diri aron atong i-worship ang Ginoo. Let's move on please. The gift offered to Jesus. Dayon kaning tulo ka wise man, sa diyang niadto sila sa presensya ni Jesus, nagdala sila og mga gift. Nga very familiar na kayo. Pero ato lang yapong hisgutan pagbalik karon aron ma-refresh ang matag usa nato. So, nagdala sila og mga gift nga gi-offered. Ingon siya Matthew 2:11, "They saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshiped him. Then they opened their treasures and offered him gifts, gold, frankincense, and myrrh." No? So mo ni ang mga gift nga ilang dala karon. Please click. Meaning of the gift
Una niyang gidala. Una nga gi-present nila nga gift is gold. Unsa man ang gold sa kalibutan is ang symbol very costly. Ang gold is grabe na siya ka, bililhon nga butang, mahal na siya. Represent the time and value we offer to God. No? So ang gold sa ato karon nga time, pag muduol ta sa Ginoo, mangita ta sa Ginoo, ang ato karon nga ma-offer sa Ginoo is number 1, time. Ang tanan mo ingon time. Usahay ang problema sa Kristohanon, ang paghatag og time kang Lord. Pwede ka present every Sunday, pero tingala ka Monday to Saturday absent, sige ka sa presensya ni Lord. Nganuman, wa ko'y time. Ang time is gold sa atubangan sa Ginoo. Represent gold, very costly. Very costly ang time. Munang gitawag siya sa kalibutan, time is gold. Kay kung imong magamit sa insakto ang imong time, mo produce siya mga nindot nga butang. Munang time is gold, represent the time and value we offer to God. So i-check imong kaugalingon, ikaw ra gyud nakabalo karon og si Lord. Naghatag ba kag naka-offer ba ka gold ngadto kang Lord every day? Naka-offer ba ka gold kang Lord kada adlaw? It means time. Time naka-offer ba ka? Tanawa diri example nato si Mary ug si Martha. Choosing God over distraction. Sa diyang ni-visit si Jesus, naay duha ka igsuon, si Maria ug si Martha. Pag-visit ni Jesus, unsay nitabo? Si Maria wa na siya ni pahawa sa presensya ni Jesus. Duol siya, pundo siya. Pero si Martha, ang iyang focus is ang mga trabahoon. Ang mga trabahoon. Hangtod nga gikapoy na taon si Martha sa kadaghan niyang trabaho. Mutong wa na gid sa kagwanta ni duol sa ni Jesus. Jesus, pwede ba ikaw nalay musulti sa akong igsuon? Patabanga po siya rin ako kay gikapoy na ba ako sa akong trabaho. Unsay tubag ni Jesus? Ay nako nimo Martha. Usara man unta ang pinakaimportante. Og si Maria ang nakapili ni ini. It means si Maria naghatag siya gold ngadto kang Jesus. Naghatag siya time kang Jesus. Si Maria, yes, kaila sila, na sila relationship, pero wa siya time kang Jesus. Si Martha. Nganuman, ang iyang time naa sa kabisi sa iyang mga agenda. Dili sala nga mo trabaho, importante na. Pero kinahanglan, first and foremost, before anything else, balik ta sa principle sa gihatag ni Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Balik ta sa pagpangita sa presensya ni Lord. Balik ta sa pag-offer nato gold ngadto sa Ginoo. Nga mao ang time. So, money. Next, please. First, nga, ang sunod is frankincense. No? Frankincense ang next nga gift nga ila na sang gi-offer. Unsa nang frankincense? Ang frankincense is incenso. No, kanang incenso bitong mag-aso-aso. Muna ila ha. Frankincense represent prayer and intercession. Ang frankincense ang nagrepresent na siya sa imong prayer and intercession. Ang pangutana, naka-offer ba ka ni Jesus og intercession? Intercession, ang intercession is nagpray ka sa uban. Nagpray ka og mga tao. Og akong i-share karon, pagsulod sa January na ay challenge. Ang challenge is magpreta og mga tao nga karon nga tuig makaduol sa Ginoo. Mo diri every night sa may 3 nights nga prayer and fasting. Diri. Prayer mi diri. Then among gisulat, sige, kinsay mabutang sa imong hunahuna o kinsay mabutang sa imong kasing-kasing nga tao mo na isulat nga imong i-pray para makaduol sa Ginoo or para makauban nato sa pagpangalagad sa Ginoo karon nga tuig. So sa diyang nagprimi, kabalo mo yun sa unang nabutang sa kuha, kanang galingkod sa likod, si Bro Jason Dio. Wa ni siya kabalo. Nga usa siya nga akong gipri. Usa siya nga akong gipri. Taod-taod. Hangtod ni abot pa nang nakalimot naghani ko. No? Wa kay numdum ko gipri. Uy, ako mong gipri, Bro
Jason Dio. So pray ko sa iya ha. Kay mo'y gibutang sa akong kasing-kasing. Unsay nahitabo, manong naa siya karon sa bro Jason Dio, iyang asawa, iyang anak. Classmate running iyang anak sa ako pong anak. Pero tingala ko, mag-abot man mi, magka-istorya-istorya mi niya. Lahi, lindot man ang pamino pag mag-istoryahan na mi. Og one time, sa din nag-prayer diri, siya gibutang sa akong kasing-kasing una-una nga i-pray. Ug ako siyang gi-pray. Ug unsay nahitabo, tinuod gyud before na human ang 2025, nakauban na nato siya karon diri. Amen. Ang tawag ana is intercession prayer. Isang kamot para makita silang atong mga elders. Isang kamot og nana siya kanang katupan niya iyang anak, iyang asawa na adiri dapit sa kasamantog iyang asawa. Ato ara di ay. Pero kabalo ba mo? Tagaan tagbunos sa Ginoo. Siya ray akong gipray aside nga dadala iyang asawa iyang anak. Kabalo mo kinsay una nga nakaabot diri. Ang iyang igsuon kay siya unang nag-ingon nga, simba dito sila ang pastor. Siya iyang igsuon, pataas ang kamot siyang igsuon. Oh, siya mas una nakasimba. Naay bonus si Lord. Kaya mong katupad, sa nimo. Iyang anak. Oh. Karon bunusan ta apil iyang duha pod ka anak na karon diri. Anak, no? Grabe. Ang tawag anak nga prayer intercession. Wala ka nagpray para sa imong kaugalingon kundi nagpray ka og specific nga mga tao. Lord, bless siya, Lord. Salvation, Lord. Lord, makapangalagad siya nimo. Lord, makasinati siya sa imong i-pray unsay according unsay i-dictate sa Holy Spirit. Ang tawag na intercession prayer. Frankincense. Then kabalo mo kinsa paylain? Kay kinahanglan magtulo ka tao nga i-pray challenge. Kinsay ikaduhang gibutang sa kung una-una kasing-kasing? Si Bro Martin. Bro Martin karon. Tara, galing ko sa likod. Bro, pataas kamot nimo Bro Martin. Sila Bro Martin, Kristohano na ni sila. Pero pag abot sa pandemic, wa namin nagkita. Pag abot sa pandemic kay yahay naman di siya pod grabe apektuhan yahay paningkamot, trabing paningkamot kay nagod po ni siya 5 ka anak og usara ka asawa. No, nasa 5 ka anak og usara gid ka asawa. So grabing paningkamot. Hangtod nga for a couple of years wa namin nagkita. Wa na po ko nakakontak sa iya ha. Ug hangtod samtang nagprayer diri, siya ang gibutang sa akong hunahunag kasing-kasing nga i-pray. So ako ra sang gi-pray. So pag-pray na ako sa hinitabo, naa na sila pod karong 7 na balik diri. Amen. Intercession prayer. Ang usa nga akong gi-pray, hangtod karon wa pa mi nakita asa na kaato. Wa pa mi nakita, hopefully magkita mi ato, no? Wa pa mi nakita asa ka to. Mo man koy nabutang pud sa akong huna-huna. So ako ra pud siyang gi-pray pero wa gyud mi nakita karon nga tuig. Wa man po koy kontak sa iya ha. Basin karong sunod year, next year, basin siya gyapon i-reveal. Padayon lang gyapon kog pray sa iya. Basin magkita ra sad mi, di ba? So again, meaning of the frankincense is represent prayer and intercession. Kanadi ang imong pag-pray og mga tao nagrepresent na siyang frankincense. Ang frankincense mo na'y humot diya sa atubangan sa Ginoo. Frankincense, insinso na siya. Prayer, intercession. Manay, kabantay mo sa mga pari, pagbagkuhan sila na sila ipaaso-aso, mo man na ang sa Old Testament nga pamaagi, no, insinso. So man ilang ginagamit. So muna ang incense, ang meaning sa incense is prayer and intercession. Dili na literal nga frankincense gyud imuhang dauban din mag-aso-aso dayon. Dili na. Ang frankincense karon is our prayer and intercession. Our prayer and intercession nga atong ma-offer sa Ginoo. Amen. So muna siya. Ang ikaduha nga ilang na-offer. So karon nga year una gold, sunod frankincense. The last nga ilang gi-offer sa Ginoo is myrrh. Unsa gani ang myrrh? Perfume. Kinsa may tigpamutag perfume diri, di ba? Kinumdum ko, nagtrabaho ko sa una sa Manila, na ako'y kauban dito, nga grabe gud ka laagan, grabe ka bisyoso. Siging kulang og tulog, halos gud sa usa ka semana amo gud ako mga kauban magkwenta magpusay uban ako kay wala palagi sige magpustahanay gud. Pustahanay ta, di ba? Di na siya kaligo karong tibok semana. Kay sige ra kalaag. Pero unsa iyang buhaton para di siya manimaho. Ini kauban sa trabaho. Ana dig perfume. Halos iyang sinina talag sa ramalaban. Kay grabe gyud nga tao, no? Dito trabaho kog Manila. Grabe ka bisyoso. Ang iyang buhaton
maligo ra siya perfume. Oh, inig magsugat mo, di mo mabahuan nga baho siya. Ang imong masimutan ang perfume. Ang perfume is humot. O unsa ang perfume sa Ginoo? Represent obedience and surrender even when it is costly. Ang humot di ay sa atubangan sa Ginoo is my obedience, your obedience, atong pag-surrender sa Ginoo. Mudi ni perfume ni Lord kanang atong obedience sa Ginoo. So the moment nga muubi ka ni Lord, pagkahumot na ni Lord, the best na kay Lord, tapi ka sa imong katupad karon ina kumusta atong obedience sa Ginoo igsoon, no? Kumusta atong obedience? So ang mirror is represent obedience and surrender even when it is costly. Even when it is costly. Sakit-sakit. Sakit-sakit gini. Lord, imong instruction. Pero sigdi lang, Lord. Ako lang gining buhaton, Lord. Kay gusto ko, kay ako nang gisurrender akong kinabuhi nimo. Amen? So, igsuon ko, ang wise man, nag-offer siya og perfume sa Ginoo. Unsa gani ang perfume? Atong obedience og surrender ngadto niya. Muna'y gusto ni Lord. Ang wise man, ga-offer siya og una gold, time. Ikaduha is frankincense, prayer and intercession. Ikatulo, myrrh, symbol of perfume. Mao ni ang wise Christian. Ga-offer aning mga butanga. So karon, i-check imong kaugalingon, wise na bagyog kong Kristohanon. So kung imo ning gibuhat ning tulo, you are wise nga Christian. Okay, let's move on, please. Conclusion na ta. Christmas is not about decoration, bonuses, or material gifts. Ang Christmas, dili mahitungod og decoration. Kaya usahay, panahon sa Christmas, makabantay ka, grabe. Pag-adto na akong Surigao, istorya mi atong manghod ni Jim Wildere, no? Engineer Talingting. Dito man dahil siya nag-eskwela sa Siliman. Ingon siya, Pastor, panahon og Christmas diya, ang pinakasikat diya sa Negros kanang bais. Kay sila na pinakanindot og pinakadako og Christmas tree. Nako mao ba? So, kanagong panahon sa Christmas, ako mga classmates magsabot mi, manuroy gid mig bais. Kay grabe mo decorate ang bais. No, sama sa naga karon, ang diri sa Cebu, ang naga ang nailhan. Grabe po ilang decoration sa naga, all out jud ang ilang decoration. Pila ka I don't know, I think more than million ang ilahang gasto ana para lang maana nga ingana nga mga decoration. But gusto lang ni Lord pahinumduman ta. Christmas is not about decoration. It's not about decoration. Kaya sahay, ma-feel lang natong Christmas kaya nindot kay tang mga decoration. Pero ang atong sulod wa na na-dekoritan, no? Dayong sunod, it's not about bonuses. Of course, pasalamat ta sa mga bonuses. Pero ayaw o i-celebrate ang imong Christmas tungod lang kay nakadawat kag bonus. It's not about that. Or mga material nga gifts. Or kay naay mga naghatag nimo og mga material nga butang. Dili nato ma-celebrate lang ang Christmas through aning mga butanga. Please click. Christmas is about Jesus. Christmas is about Jesus. Kumusta si Jesus sa atong kinabuhi? Christmas is about Jesus sa atong kinabuhi. If we truly understand the reason for the season, we will seek Him. Kung nasabta nato ang Christmas, munang kinahanglan mangita niya, we will seek Him. Muni ang tinuod ng pag-celebrate. Ang imong pagpangita niya. Ikaduha. Next. We will sacrifice for Him. Are you willing to sacrifice for Jesus? Pangutan-an ninyo yung mga taod-taod nang nangalagad sa Ginoo. Daghan mong sakripisyong giagian, di ba? Tana tayo lang akaptoy at Tibet. Daghang sakripisyo nga giagian. Daghan sakripisyo. Sakripisyo ang pagpangalagad sa Ginoo. Naay mga, dili po tanan, kundi naay mga moments ang kinahanglan mo sacrifice. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo, it's a sacrifice. Unsay sacrifice? To die ourselves. Munang si Paul, ingon gid siya, I die daily. Ang pag-serve sa Ginoo, sakripisyo. Nga naman, munang ingon siya, kinahanglan mamatay sa atong mga
Kay dili ta kapadayon kung di mamatay atong ay. Kay daghan man tag mga gusto, usahay. Naman tay dapat anaaw yun kani. Unya, wa man nahitabo. Discouraged na kami ka, di na ko. Naay mga butang, usahay. Part, kay we need to sacrifice. Next, we will worship Him. We will worship Him. Ang pag-worship is dili lang mahitabo matag Sunday, matag Domingo. Ang pag-worship is matag karon ug unya, matag adlaw sa atong kinabuhi. And we will offer our lives to Him. So karon gipahinumduman ta. Can you offer again your life to Him? Pwede ba nimong ihalad pag-usab imong kinabuhi diha sa Ginoo? Jesus is the reason for the season. As we celebrate this Christmas, walay lain natong pinakagol. It's about Jesus. It's about Jesus sa atong kinabuhi. Pwede ba ta makapamarog karon? Hallelujah. Thank you, Lord. Pwede ba ta mo dool karon sa Ginoo? Naata karon sa Christmas season. And indeed, this coming Wednesday, katang tanan mahimutang busy sa pagpangandam para sa pag-celebrate nato sa Christmas. Kauban nato atong mga minahal sa kinabuhi. Pero ang mensahe karon nagpahinumdum nato nga ang tinuod nga meaning sa Christmas. It's not about celebration during 24th, the 24th day of December sa gabi. It's not about December 25. But it's about Jesus. Yun sa nato siya pagpangita. Kumusta atong mga pagsakripisyo para niya? Oh, thank you, Lord. Kumusta atong pag-surrender diya sa Yaha? Atong obedience sa Yaha? Did we offer gold, frankincense, and myrrh ba sa Yaha? Because the wise men, sa diyang nisulod sila sa presensya sa Ginoo. Niadto sila sa presensya sa Ginoo. Nagdala silang offering. Ang ilang mga offering is gold, frankincense, and myrrh. Padayon og dool karon sa Ginoo samtang atong i-worship si Lord uban sa worship leader. Risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star, all the heaven shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, Sige dool karon sa Ginoo. how beautiful. Christmas is about rejoicing with the Lord. Exalted, I-pour out ang tanan karon sa Ginoo. Tanang makababag nimo sa pag-rejoice kauban sa Ginoo. Sa pag-celebrate sa iyang pagpakatao aning kalibutana. Jesus, your name. Tanang kabugat, tanang kakapoy, surrender tanan sa Ginoo. Above every name, Jesus. Oh, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God.
creation bow to worship you. How beautiful, how wonderful, and how beautiful. Name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful. Jesus, your name, name above every name. Jesus sings how beautiful and how wonderful you are, Lord. Oh, how wonderful you are. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. Let's declare that we love the Lord. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful. Jesus, your name, name above every name. Jesus. Yes, O Lord. Father, we thank you. Hallelujah. Thank you. Celebrate sa Christmas, O Lord. Ni aming tanan karon, Lord, once again among gidedicate pag-usab among matag kinabuhi diha kanimo. Salamat sa imong mga katawhan nga nakaron. San pa man, Lord, sa among mga kaigsunan nga nagbakasyon, Lord, sa ilang mga probinsya. Lamat, Lord, magabless ka sa matag usa, Ginoo. Magapanalangin ka sa matag usa, Ginoo. Kanamong tanan, Ginoong Diyos or God. Karong Wednesday, Lord, night, Lord, matag family, mahimong mabisi, O God, sa pagpreparar aron sa pag-celebrate, Lord, sa imong pagpakatao aning kalibutan. And we will celebrate this Christmas, Lord God, nga para gyud kanimo, Ginoong Hesus. It's about you, Lord Jesus. Salamat matag-usa nga nakakaron. I pray, Lord Jesus, let the Holy Spirit nga manlihok sa matag-usa nga nakakaron. Amo nang gisurrender ang tanan diha kanimo, Ginoo. Tanang kakapoy, tanang kabugat, tanan nga mga nagdiscomfort kanamo. Lord, dining orasaha, amo nang gisurrender kanimo ang tanan, Ginoo. Salamat, magabless ka. Gikan sa mo mga elders, paingon ngadto sa mga kabataan, Ginoo. I-bless ming tanan, Lord. Among gi-offer ang gidedicate kanimo pag-usab ang BMS Church, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. Thank you, Lord, for your word today. In Jesus' name. Amen og amen og amen. Hallelujah. Makapanlingkod ta. Praise God. Kung ihatag ang panahon para sa na-assign, no? May buntag, church. Ang
karon nga time kay season sa Christmas, no? Kuan. It's time to give nya kitang tanan, dili siguro kitang tanan nga nakadawat og kanabang gitawag og kanang pinaskuhan nga kanang kuan lang, mga butang ba. Pero ato hunaon nga bisan dili Pasko, naatay na dawat yun kada adlaw. Kaya ang Pasko, gikan ra gid sa pirmirong adlaw sa Disyembre hangtod sa katapusan sa Disyembre. Pero gikan sa Enero, kutob sa Disyembre gitagaan ta sa Ginoo pinaskuhan, which is kaning atong paginhawa, atong
Once again, Merry Christmas and Mayang Buntag. Thank you, Kap. Salamat. Hallelujah. Praise God. Pakpakan na to ang Ginoo once again. O Merry Christmas na atong tanan. When we say Merry Christmas, it means atong enjoy ang pag-celebrate sa Pasko. No? Muna nga ato nang i-surrender nga to sa Ginoo ang tanan. Tanan nga makababag sa pag-enjoy sa pag-celebrate sa Christmas. Okay? So, salamat sa Ginoo karon nga semana medyo nabisita o gahapon sa yuming nga nigikan nga rito ngod kay gitagaan tag opportunity ni Lord, nag-bless si Lord para makaabot ta sa ilang dapit sa siraw ni GR og didto naka cater ta og 70 ka mga 70 heads para pakano nato sila og Jollibee og sa spaghetti ni Heidi, no? Salamat sa Ginoo nga gahapon dito tag siraw motong nakalimot mi nga lakaon man di ay wa kadalag sinina motong gabi na uga among singot, di man day madritsog. Nakalitan ba mi ba nga paglakaw namo, uy, di man day madritso, hangak man di ay. Pero enjoy kaayo kauban nila ni GR og ni Syra nga nag-celebrate dito kahapon. Og uban ang mga tao nga naa didto nga naa didto nga first time nila, ang uban ga observe no guna-una sila, unsa na pud kana sila. Pero sa diyang nakauban nato sila kahapon, nabati nila, oy nindot man di ay ning ilahang gihimo, mag-enjoy man di ay ta. Dili lang sila kay nakakaon, kundi tungod kay nakadungog pod sila sa pulong sa Ginoo. So, congratulations to GR ug Syra sa inyong pagpagamit sa Ginoo sa Siraw. O gapon, wala ba tayo picture diha? Wala picture. So, salamat kaayo. So, thank you so much mga kaigsuunan ko. Merry Christmas sa tanan dayon. Sa tanan pod nga nag-birthday karon nga December, happy birthday sa inyong tanan, especially sa akong asawa. Happy birthday, no. Happy birthday sa tanan, no. Happy birthday. So, but again, ang pinaka nag-celebrate si Jesus. No? Si Jesus ang pinaka ato yung fokusan. No? So, salamat sa Ginoo. So, again, happy birthday o Merry Christmas. Grabe, oh. Gipangandaman din sa mga young people. Thank you. Sige, tindog kay para mapicturan at ubang. Yes. To you. Okay, happy birthday to Pastora Arlen. Oh, salamat kayo church. Salamat kaayo nga muna ni ang second to the last Sunday nga magkauban ta kay next nato nga pag-uban second kay next 28 no this coming Sunday igo pa man siya 2025. Pagka next dayon is 2026 na. So salamat for the whole year sa atong panag-uban, sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, pagserbisyo, paghimo sa mga sakripisyo para sa Ginoo. Salamat po kay Mami Antonia. Nako, tungod kay bakasyon, no?